Hello mga kasari, welcome back ulit dito sa ating vlog. So sa previous video natin ay pinag-usapan naman natin kung paano magsimula sa GCash cash in at cash out sa sari-sari store. Ano po? Ngayon naman mga kasari ay pag-uusapan naman natin ng isang napaka-importanteng topic lalo na sa mga may tindahan na may GCash service or cash in cash out. At ito ay ang common na GCash scam na dapat nating malaman. Sa totoo lang mga kasari, isa tayo sa pinaka-vulnerable sa scam. So bakit? Dahil gamit na gamit ang GCash account natin sa mga customer natin. Minsan mga nakasave pa yan sa mga phone book nila. Minsan nakikita ng maraming tao yung mga GCash account natin, GCash number natin na nakapaskel. Kaya kailangan talaga ng ekstrang ingat dito mga kasari. Doble-doble ingat talaga. Ito yung pinaka-common na scam sa pag-cash out. Ganito yung madalas nilang ginagawa para makapag-scam. Magpapakita ang mga customer ng screenshot na nag-send daw siya ng pera sa GCash mo. Pero ang totoo, fake screenshot lang yon. Kaya tandaan mga kasari, wag kang magbibigay ng cash kung hindi pumapasok sa GCash app mo ang pera na sinasabi nila. Hindi sapat yung screenshot lang na pinapakita nila, yung text message or yung sinabi lang ng customer. Wag kang magpapasindak sa mga yan, nasasabihin may cash out. Pag walang dumating na pera sa funds mo, walang nadagdag, wag kang magbibigay ng pera. Ang tanging proof lang ay yung mismong transaction na makikita mo sa GCash app mo. Lalo na ngayon, uso yung AI, ang dali na ngayon makapag-generate ng peking resibo ng GCash. So hanggat wala kang nakikitang dagdag na funds dyan, hindi tugma yung reference number doon sa GCash app mo, wag kang magbibigay ng pera sa customer kahit na inaaway ka na. So ito pa isang idea ng technique ng mga scammer, wag yung gagayahin ha. Magpapakita sila ng mga transaction na kunwari ay loading pa, processing pa lang. So, minsan ginagawa nila yung rason. Minsan sasabihin nila, sandali lang po ma'am, papasok din yan. Tapos, nagmamadali sila na ibigay mo sa kanila yung cash. Pero tandaan mo ito mga kasari, kapag wala pa sa transaction history mo yung pera, wala pang nadadagdag, wag kang magbibigay ng cash kahit sila yung nagmamadali. Mas mabuti nang maghintay yung customer kaysa ikaw ang mawala ng pera. So, ito pa yung minsan nangyayari, may mga pagkakataon naman na kunwari nagkakamali yung customer sa number na sinendan. Magbibigay siya ng number, tapos pag isinend mo na, tinanong mo kung tama yun, sasabihin nila okay. Tapos sasabihin sa'yo, ay mali yan ma'am, pakibalik na lang yung pera ko. Ayan, bago kayo mag-cash in, ay kunin nyo muna yung pera ng customer bago nyo isend. Money first muna bago mag-send para hindi magka-problema at hindi kayo malugi. Dito kailangan mo ring maging maingat sa pagsisend dahil minsan ginagamit din ito para maloko yung tindera. Akala nila mali yung number pero yung totoo, meron talagang number na ganun. Kung sila din yung may-ari. Sasabihin nila mali, tapos kukunin yung binayad nila, yung pala talagang sila rin yung nakatanggap ng pera. Mas safe na gawin dito ay sabihan yung customer na mag-contact na lang sa GCash support, na sasabihin sa GCash support na nagkamali sila ng pag-input ng number. Hindi na problema ng tindera yun kung sila yung nagkamali ng bigay ng number, tapos nag-confirm naman sila na tama yung number bago mo i-send. Pero tandaan mo, kunin mo muna yung pera bago ka mag-send ng transaction. Kasi minsan, nasisend mo na, yung pala mali ang number, so hindi na sila magbabayad kasi mali ang number. So ito pa mga kasari, ito naman yung isa sa pinaka-delikadong scam. May tatawag sa'yo, may magme-message na kunwari GCash staff or customer support kasi nga, yung number natin laganap na kahit saan yan, naka-phone book yan sa mga cellphone ng mga customer natin. Minsan kung saan-saan na pinagsisend yung mga GCash number natin. Dahil laganap na or kung saan-saan na napupunta yung GCash number natin kung sino-sino na yung mga tumatawag na scammer. So mas prone talaga tayo dito. Minsan hihingi nila yung OTP, MPIN, saka yung verification code. So, kung bago ka pa lang sa pag-GCash, minsan nadadala ka dyan kasi wala ka pang masyadong idea, ano. Pero ito yung tandaan mo, dahil napanood mo na to, mag-ingat ka na. Tandaan nyo mga kasari, hindi kailanman humihingi ng OTP ang mga taga-GCash, lalong hindi sila tumatawag sa mga subscriber nila. Kapag ibinigay mo kasi yung OTP mo, maaaring maubos yung laman ng GCash account mo kasi ma-access nila yung GCash account mo or yung GCash app mo. Kasi nagbigay ka ng permission sa kanila sa pamamagitan ng pagbigay sa kanila ng OTP. Kaya, wag mong ibibigay yung OTP or MPIN mo kahit kanino, kahit sa kamag-anak mo pa yan, kahit close friend mo pa yan. Wag ka magbibigay ng mga ganyan, OTP at MPIN. So ito ba mga kasari, ito naman yung nangyayari kapag walang maayos na record yung nag-GCash cash in cash out na tindahan. Halimbawa, may nag-cash out na customer dyan sa tindahan mo. Tapos,
may ibang tao na nagpakita ng parehas na reference number at sasabihin na siya raw yung kukuha ng pera. Kung wala kang record ng transaction, pwede kang maloko kasi magbibigay ka ulit ng pera doon sa may dalang reference number. Kaya napaka-importante na nakalag ang lahat ng transaction mo sa GCash, cash in man yan or cash out. Isulat mo yung reference number, pangalan ng customer kung meron, amount at saka yung petsa ng transaction. Sa ganitong paraan, may iwasan mo yung double claim. 'Di ba? Kailangan naka-record lahat. So ito ang pinaka-importante mga kasari, bilang tindahan na may GCash service diyan sa sari-sari store. Kailangan din nating alagaan ang security ng account natin. Narito ang ilang mga simpleng reminder ko sa inyo. Number 1, syempre, huwag ibibigay ang MPIN kahit kanino. Huwag ipahawak ang mga cellphone nyo sa customer. Kahit kamag-anak mo yan, huwag mo ipahawak. Huwag ipakita ang OTP. Siguraduhin na updated ang GCash app mo. At kung kinakailangan ay mag-log out din para ma-secure yung GCash account mo. Dahil tandaan ninyo, kapag na-hack yung account mo, ikaw din yung may hirapan dyan. Ang hirap mag-report sa GCash support. So, ito pa mga kasari, ang dapat nyo i-consider yung mga risk ng pag-GCash cash in, cash out. Kung mapapansin nyo, hindi lang basta madaling kita yung sa GCash service sa tindahan. Hindi lang malaki yung kita dito. May kasama rin itong oras, effort, buhunan, at saka risk sa scam at saka sa pag-hack. Kaya dapat lang na may service charge tayo sa cash in at cash out. Yan din yung kinoconsider ko. Pwede ko namang gawing 1% yung charge ko dito sa aking GCash transaction, pero ginawa kong 2% dahil sa napakaraming kinoconsider ko, yung pagod ko, yung effort ko, saka yung risk natin dito sa paggagamit ng ating mga GCash account. Kasi yung pagka-cash in, cash out, parang pinagagamit natin yung account natin sa ibang tao para mag-cash in, mag-cash out, kaya mas mataas yung risk natin. Alam mo ba na may iba pang style ng GCash scam na madalas hindi aware yung mga may tindahan o yung mga nag-GCash cash in, cash out? Yung mga customer na nagpapa-scan ng QR nila. May mga customer na nagpapakita ng QR sa cellphone nila tapos ipapa-scan nila sa atin para daw pambayad sa mga merchant, mga paninda or kung ano-ano. Mukhang normal yon, pero delikado yan kasari. Kasi yung ibang QR na yan, hindi lang simpleng payment lang yan or bayad lang. Pwede kang mabigyan ng authorization nang hindi mo namamalayan. Ibig sabihin, akala mo one time scan lang, pero sa susunod nilang transaction, pwede na nilang gamitin yung GCash mo kahit walang OTP. Madalas ko itong nakikita sa mga QR na galing sa mga online platforms tulad ng Lazada o ibang payment links. Kaya tandaan mo ito ha, wag na wag kang mag-scan ng QR na galing sa cellphone ng customer mo. Kung cash in yan via QR ng GCash account nila, pwede yan kasi lahat naman tayo may mga QR code. Pwede yan, pero bukod dyan, pag sa mga merchant na wag kang mag-scan. Ikaw dapat ang magbibigay ng QR mo, hindi ikaw ang mag-scan ng QR nila. At bago ka mag-confirm, siguraduhin mo muna kung saan napupunta yung bayad. Isang maling scan mo kasi dyan mga kasari, pwedeng malimas yung pera mo sa GCash. Kaya ang ginagawa ko pag nakaka-encounter ako ng ganyang customer, sinasuggest ko na GCash nila yung lamna nila, mag-cash in sila sa akin, tapos sila na mismo yung mag-scan doon sa QR na sinasabi nila para safe yung account ko. So, ganun din sa mga games, yung mga ML dyan, may mga bumibili ng diamonds, dyan ako na-scam, kaya alam ko yan, nag-scan ako sa pagbili ng diamond doon sa account ng isang player. So, ganun din yung nangyari. Sa unang transaction, nag-scan ako, pero sa susunod na transaction, nag-auto-deduct na sa akin na wala akong kaalam-alam. Yung pala may authorization na sila para gamitin or magbawas ng funds sa account ko. So, yan mga kasari, kaya dapat ay huwag tayo magpa-scan ng mga ganyan. Di bali nang wala tayong kita, kaysa naman mawalan tayo ng funds o kaya mawalan tayo ng access sa GCash account natin kasi na-hack na nila sa pamamagitan ng pag-scan. So, ayan mga kasari, hanggang dito na lang. Kung gusto ninyo, pwede ko pa kayong gawan ng ibang videos tulad ng kung magkano yung puhunan sa GCash cash in, cash out, paano dumami ang suki sa GCash service, at mga tips para hindi malugi sa GCash. Ayan, comment lang kayo mga kasari kung anong topic ang gusto nyo sa susunod na vlog. Kung nakatulong ang video na ito, like at share at subscribe rin kayo sa aking YouTube channel para mas marami pa tayo matulungan ng mga sari-sari store owner. Hanggang dito na lang, maraming salamat po sa panonood. Happy selling po. God bless po.